magandang araw sa lahat ng aking mga kababayan. Ayan, talaga namang ngayon, nakikita nyo kasama natin si Mama Hanelet kung saan nandito po kami sa The Hague pa rin. At napagbigyan tayo ng pagkakataon na makasama siya ngayong araw na ito. Kaya ma'am, thank you so much. At kumusta po yung inyong pag-visit? Ilang days na po kayo dito? 25 yata kami. 25 kayo dumating. 25. Oo. Kumusta naman po kayo nung nakita? Na-visit nyo na si PRRD, di ba? With Kitty? At pagdating niya doon sa ano namin, nagyakapan kami tatlo, tapos sabay-sabay kami ni Kitty kumanta ng happy birthday sa kanya. Oh, wow. Dito si Kitty sa kabilang pisngi, dito ako sa kabila, kasi kami kanta ng happy birthday. Yun, hanggang hindi po umiyak si PRRD? Ay, hindi. Kayo po? Kasi sabi ni Inday, wag daw kayo umiyak. Ako pa, medyo ano pa ako. Ano po yung sinabi ni former President PRRD sa inyo? Sabi niya, yung kagaya ng sinabi niya kay VP, sabi niya, there will be a day, there will always be a day of reckoning. Yeah. Tsaka sabi nga niya, kinote niya nga sa Psalms 91 verse 8. Yeah. I will let you see with your own eyes the destruction and the punishment of the wicked. Yeah. Ang ganda ng promise ng Panginoon. So very positive po si PRRD. Ano yung parang pinaka-importanting mensahe niya sa inyo nung time na nag-visit kayo sa kanya? Nung kinwentuhan ko kasi siya kung ano nangyari sa labas, sabi ko, ikaw na ayaw mong ipaalam, ayaw mong magpa-istorbo tuwing birthday mo, natutulog ka lang. Ngayon buong mundo ang nagsa-celebrate ng birthday. Birthday niya. So, tuwang-tuwa naman siya. Oo. So, masaya siya. Nagbanggit ba siya na, like personal messages sa Pilipino, mga kababayan natin? Sabi niya, salamat sa suporta at sa pagmamahal. As usual, sabi niya, mahal niya ang lahat ng ang mga Pilipino sa buong mundo, sa Pilipinas at sa labas ng bansa. Saan mang parte ng bansa, mahal niya. Yun naman talaga Imiski na ng presidente siya. Mas minahal pa nga niya ang Pilipino. Yeah. At ang Pilipinas. Yeah. So, ako po talagang nag-travel din ako para ma-witness talaga namin yung, pang-aapi sa family ninyo. At lalo kay Pangulong Duterte. Kitang-kita din naman namin, million tao talaga ang nag-support sa inyo. Pero ako po ay bilang isang just an ordinary citizen, marami ding lumalapit kasi sa akin ng mga taong minsan nagpe-pretend na they are connected with you, or I don't know, may mga nung kahapon sa ground nandoon ako, may mga pinaparating sa akin na mga information na may mga taong nangihingi ng tulong in behalf of your family. Inaalaw niyo po ba yon? Hindi. Pakiusap ko lang kung sino man ho kayo, huwag niyong gamitin ang pagkakataong ito, ang trahedya namin. Yeah. Kung kayo ay sadyang nangangailangan sa buhay, parang awa niyo na ho, huwag niyo ho gamitin ito. Dahil kami ho bilang pamilya, si VP Inday, si Congressman Pulong, si Mayor Baste, hindi ho kami hihingi ng tulong o financial na tulong sa ibang tao. Kami ho, kung kinakailangan naming umutang, yun ho ay gagawin namin. Merong nagkwento sa akin, maraming lumalapit kasi alam nila, desperado kami, di ba? Yeah. Lumalapit sila na ganyan. Sabi ko, kung kaya mong gawin, bakit hindi mo na lang gawin? Bakit, maraming mga kwento, mga storya. Sige, kung kaya mong gawin, gawin mo na lang. Yun ang ko. So pakiusap ka lang. Yung totoong nurse, alam mo, natulog sa bahay namin, Maharlika. Yung totoong nurse na nag-aalaga, ako nag-interview nan before pa siya naging presidente. So sa bahay namin niya natutulog, sa sala namin natutulog, nag-aantayan kay PRD kung kailan siya tatawagin. So, yung totoong mga nurse hindi nagsasalita. Kami may group chat kami ng kasama ng mga nurse na nag-aalaga, nagre-report sila sa akin kung ano. So, yung totoong nurse, hindi iyan nagsasalita. Code of ethics siya ng nurse na hindi ka dapat magsalita. Disclose sa yes. Nagtatago yung totoong nurse. Kung nagpapanggap ka na ikaw nag-aalaga, nag-nurse ka, parang mahiya ka naman sa totoong nurse na nag-aalaga, nagpupuyat sa kanya.
Pero po, yung nurse ni Pangulong Duterte, di ba, hindi naman inalaw na mag-stay Kaya dito? nga, ultimo nurse, di ba? Ang nangyari niyan, hanggang ngayon, para sa akin, parang bangungot. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko akalain na pag walang passport ang tao, pwede palang idalahin sa pwede palang dukutin. Kidnapin, Yeah. Kasi ako, yun nga yung mga nakakarating sa akin ng mga mensahe na may mga nagpapanggap no ng mga taong nag-connected sa inyo or kakilala or kamag-anak kayo. Yung iba hindi ko naman talaga kilala. Kayo lang naman ang kilala kong mga relatives niya. So ang sa akin lang ma'am, pinararating ko lang sa inyo kasi sa akin din may lumalapit kahapon nga po may mga nag-aabot ng mga what do you call it, mga sobre, mga birthday cards. So sinasabihan ko sila na yung family ninyo which is in-announce ni Inday, hindi nanghihingi ng financial help. But birthday greetings is fine. Birthday greetings, mga cards. Okay so meron lang. Kasi pala pampaano ng ano niya. Dinala ko nga yung iba, pinasign ko na yung pinabati ko nga para lang maanuhan siya. Yung alam mo, para maanuhan ng yung spirits niya, maan yung loob niya, sumaya siya ng konti doon dahil sa mga pagbati ng mga tao. So kasi may mga nurse pa lang nagpapanggap. Ang alam ko parang may mga nagvo-volunteer dito sa Dahig. Pero may mga nagpapanggap din pala ng mga nurse daw. Alam mo, ang nangyari niyan, siyempre ako nurse, registered nurse ako. So, kinontak ko na sa pag alis pa lang nila, kumontak na ako. Yung sa PRC sa Davao. Davao, okay. Sabi ko, tulungan mo ako makahanap ng nurse doon. Dito. Sabi ko, whatever na i-remit wire transfer ang sweldo niya papunta dito siya nakakontak ako natawagan ko ma'am ganito. It turned out bawal lahat ultimo yung nurse na personal nurse niya na before siya tumakbo ng presidente na in-interview ko kasi mabuting tao yun, mapagkatiwalaan mo talaga when it comes sa pera mapagkatiwalaan mo. Hindi pinasama. Kaya nga, nung tinawagan ko na, alam ko nakalanding na, nung tinawagan ko siya, iyakan kami, ma'am, hindi kami pinasama. Yun ang So, yun, kami nga para lang mapaano ko sa inyo na ang pamilya namin hindi ho manghihingi o magsusolicit sa inyo ng kahit na anong financial na tulong. Kami nga ni VP Inday nagtutulakan. Nung nasa Davao pa ako, sinabihan ko na si Inday. Sabi ko, bigyan mo ako ng magpadala ako. Paano ko ipadala? Hanggang ngayon, hindi niya ako sinasagot. So, ganun kami. So, yung mga makapalang mukha dyan, parang awa nyo na. Yeah. So, for the record, mga kababayan, wala pong nurse si Pangulong Duterte dito sa Dahig except yung nando doon sa ICC kung sino man yung assigned ng institution. Tama po ba? Hindi ko talaga alam. Malabo ang ng loob sa loob. Hindi ko alam. Marami akong hindi alam. Pati sinasabi lang nila ganito. Basta ako, sinabi ko lahat. Anong sitwasyon niya. Sinabi ko lahat kasi medical, medical history niya. Yes. Kung ang niya. Yun lang ang kaya kong sabihin. Pero yung sila ang magbigay, yun ang mahirap kasi sila hindi nagbibigay ng kung ano ang information. Yun ang Pero yung medical history ni PRRD na i-forward na sa kanila lahat, tama ba sa ICC? Inaasikaso ng mga lawyers yata. Inaasikaso kasi kailangan, sino bang 80 years old ang hindi na kailangan ng healthcare, ng kalinga, medical attention, whatever, di ba? 80 years old sino bang hindi na kailangan yan? Alam niyo, natuwa ako kasi I was there, no, na nagsasalta si Inday sa Taong Bayan na nagkakasundo kayo dahil sa schedule kung paano take turns kayo sa pagbisita kay PRRD. Kami na mga sumusuporta kay PRRD sa family ninyo ay talagang natutuwa kami na sa ganitong klaseng sitwasyon ni PRRD nagkakaisa po kayong mga magkakamag-anak. So yan lang yung tinitignan namin. Doon din kami humuhugot ng lakas bilang mga supporters ninyo. At ako naman nasa dahil for the first time na narinig ko sa inyo na mayroon palang nagpapanggap na mga nurses or whatever kay PRRD. So sana wag naman gawin yon. And alam ba ni PRRD po yun, yung mga ganong issue? Hindi niya na alam yun. Wag na natin sabihin? Hindi ko na I tried, hindi ko na
sinabi sa kanya anong situation after na umalis siya. Kasi talagang harassment. Yeah. Ako doble ang trauma ko nung sa Manila, pati sa Davao. Doble talaga ang trauma ko. So my daughter was not in Davao at the time. Yeah. After na. So grabe, doble talaga trauma ko. Yeah. So we're here for you, Ma'am Hanilet. Gusto ko lang, i-inform sa ating mga kababayan, so far, ano po yung, nasang stage kayo ngayon? Na-accept nyo na ba totally na napakid na o inabdak ang Pangulo? Reality na yun eh. Wala siya sa amin eh. Ang ano na lang namin talaga, pinangawakan namin. Dasal na lang kami ng dasal. Ako dasal na lang ako ng dasal. Tsaka ang promises ng Panginoon. Yun na lang. Yeah. Yun na lang talaga. Yeah. So, sana po talagang lakasan niyo yung loob ninyo kasi nakita niyo naman na milyon-milyong Pilipino ang nagmamahal sa inyo. May mga death threats po ba kayo so far? May So mga ako, wala naman. Wala naman. Pero yun na nga, marami sila eh, kami lang eh. Yeah. Sa Pilipinas po ba, yung mga, I believe, di ba, parang medyo tinakot kayo noon, nakakasuhan and everything. Then later on, niretract inurong nila. Ang bahay namin, susulungin daw. Kaya hanggang ngayon, ever since na dumating ako galing from Manila, hindi ako nakakatulog sa bahay namin. Oh my Kasi God. sabi ng ko, palipat-lipat ako. So, I spared my daughter from such, and then yung isa nung maliit na bata namin, pinaano ko muna sa iba, pinatira ko muna sa iba. So talagang nagdulot ng traumatic experience yung nangyari sa inyo. So paano nyo po nilalabanan yung ganitong klaseng feelings, emotion na may takot syempre at yung mga pagigipit na ginawa talaga not only sa inyo, lalo na kay PRRD na witness nyo po talaga, ma'am? Alam mo, ito na lang inaano ko, Marlica. Tao lang sila. May Diyos kami. Yeah. May Diyos kami. Yeah, tao lang sila. May Diyos tayo na nagbabantay at maghusga. Maghusga sa kung ano man ang sabi nga ni PRD, this is only temporary. Yeah. So I hope talagang mapauwi na natin si PRRD. So yung mga lawyers naman, ginagawa naman nila yung dapat nilang gawin. And very positive po ba si PRRD nung time na nanonood kayo sa loob? Sobra. Mas siya. Hindi mo basta-basta Nagjo-joke pa rin siya, ma'am? Nakasmile pa rin siya. Nakasmile pa rin siya. Kasi pa rin niya yung kasi may mga guards doon eh. Aha. So, my friends. Mga friends niya yung mga guard, talagang parang yung pagiging ni Pangulong Duterte palabiro, na-apply niya doon sa mga guard. Saka mas siya nung nakita mo nung during the time doon sa Villamor. Yeah. Hindi pa ni Kitty ang emotional. Siya, kung kausapin niya yung mga hindi niyo ako kalaban, Adre. Oo, narinig ako na. Hindi niyo ako kalaban. Ganun lang niya, Adre, ikwento, makinig ka. Ganun lang niya. Pero ma'am, ano yung feeling, ano yung nakita niyo dun balik tayo dun sa Villamor na, yung mga polis ba, talaga bang parang sila, yung gusto nila yung ginagawa nila na gipitin ang kanilang dating hindi ko alam kasi Commander-in-Chief? it's masyadong subjective yan eh. Sila na yan eh. Pero kasi may mga lumalabas sa video na yung ibang mga polis may lumalabas lang na pero still nandun sila, di ba? They implemented it. Yeah. Tumulong sila. They're part of the they're accomplices sila ng pag-kidnap niya. Pero yun nga, which is grabe po talaga yung pagigipit sa atin lahat tayo kasi ako ginigipit din ako, pero mas dito na pag-uusapan na international na nakikita talaga yung pagigipit kay Pangulong Duterte at nakita din yung impact sa buong mundo kung paano siya pinrotektahan. So, panghuli na lang po, ano yung gusto nyong ibuhos na mensahe sa ating mga kababayan, yung mga gumagamit sa pangalan ninyo, yung mga nagsusolicit, yung mga sumusuporta? May nakausap na akong isa, kasi ako, Marlica, prangka ako eh. I can tell Sabi po. ko,
sabi ko, pinandilatan ko nga ng mata eh. Kung I mean, kung mayroon kayong magagawa, bakit hindi niya nalang gawain? Di ba? Sige, kung meron kayong magagawa, sabi ko nga, sa abot ng aking makakaya, sige. Kasi lahat naman may ano eh, kailangan may kabayaran, di ba? Yes. Sabi ko, sa abot na aking makakaya, kung kailangan ko umutang, di ba? Yeah. So, yun ang ano ko, na sana wag silang tumigil, dasal at suporta, wag yung tigilan kasi nakita nyo naman ang ginawa niya para sa Pilipinas at para sa Pilipino. Yeah. Kung sa Binisaya pa kasi mas mabigat, hangyo ko o nakikiusap ako, para nyo na awa. Tulungan nyo po kami sa dasal, sa lahat po kung ano pong pwede nating gawin na maibalik ko siya sa amin. Wala na ho siyang gusto nga sa buhay. Gusto na at itig, gusto na lang niyang mamahinga. Yeah. Gusto na lang niyang mamahinga. Doon po sa lahat ng family ninyo na sumusuporta sa inyo at yung mga nagpapanggap na family. Doon lang ako sa message ko lang sa family lang kasi Family lang. kami sa family na lang na sabi ko nandiyan kami, nagtutulungan kami, may group chat sila Kitty at mga kapatid niya. Pagka kami lang talaga, wala kaming kung may narinig ako na may isa sa kapatid ng anak ko medyo naanuhan ng loob, sabi ko naki-encourage mo na, sabi ko kailangan matatag tayo ngayon. Lahat. Umiyak man tayo, kailangan natin lumaban, kailangan natin siya ipaglaban. Pero nakakabilib po si Kitty, talagang yung tapang niya, nakita namin eh. Kasi ako, nakikita ko lang si Kitty sa mga reels, she's young and sweet. Pero nung nakita namin kung paano inabdak ang Pangulo, kung paano kayo ginipit doon, nagpakita siya talaga ng kanyang pagiging firm, matapang na bata at young age at may paninindigan. So as a mother, paano niyo po ba, brief and concise lang, sa amin, si Kitty, i-describe? Sabi ko nga noong pa yan, sabi ko, surrender ako sa anak ko kasi kaugali siya ng tatay niya. Okay. So at sabi ko nga sa loob, sabi ko sa papa niya, sabi ko, you'll be proud of her kasi talagang kaugali siya ng tatay niya. Kaugali siya ng tatay niya. Kitang-kita naman namin. So, ayun. So, sa mga sumusuporta po sa inyo, ma'am, sa lahat ng mga taong hanggang ngayon patuloy na nag-gather, nag-celebrate post-birthday ni PRRD, mensahe niyo po, panguli na lang. Maraming salamat sa inyong lahat. Alam ko nagdarasal kayo. Yung mga messages ninyo napapasa ko, hindi ko man kayo masagot isa-isa. Pero ito lang ang hiling ko talaga, wag ho tayong tumigil. Kasi hindi naman hindi ako pwedeng mag-give up. Hindi tayo pwedeng mag-give up. Tulungan niyo kami na maibalik ko namin siya sa bahay namin. Marami hong salamat. Ay, haba-habol na lang po. So, wala pa po kayong plano kung kailan kayo babalik o mag-stay kayo dito habang nandito si PRRD? Pinag-usapan pa lang. Ayun. So, thank you so much mga kababayan. Kasama natin si Ma'am Hanalet ngayong araw na ito. Sana po isa puso natin yung kanyang mga panawagan na hindi po nangihingi ng monetary ang ating Pangulong Duterte at ang kanilang pamilya. Kung mag-send man po kayo ng mga birthday greetings, birthday cards, letters, okay po yun. So, malinaw po tayo, mag-ingat po tayo sa mga lumalapit sa inyo na nagpapakilala na ganito ako, kamag-anak ako, or ganyan. So, mahirap na po na gamitin natin ang sitwasyon ni Pangulong Duterte. Malungkot na nga yung pag-abduct sa kanya, tapos sasakyan pa ng ibang mga taong gumagamit sa pangalan niya. Hindi po tama yon. At ayaw ni PRRD na gano'n. Kung talagang totoong love niyo ang PRRD dahil sa kanyang mga ginawa sa bayan natin, wag po natin siyang gamitin. So maraming salamat, Ma'am Hanalet, sa inyong pagbigay ng kahit busy kayo. Thank you. Thank you so much. Thank you. Yeah, thank you.